Ayan mga karos, good morning po. Ito, kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, February 27 po ngayon, araw po ng Webes. Ayan mga karos, update tayo sa project natin dito sa Athena. Itong project na to, ito yung unang project natin taon 2025 dito sa Phase 6 Lumina Homes. Tapos update na rin tayo sa iba pang ongoing project natin din dito, tsaka sa Anyana project. Mga karos, may mga nagtatanong sa atin tungkol sa Athena project kung ano yung dimension niya. Bali meron tong 63 square meter lot area and 53 square meter floor area. So i-share namin po sa inyo yung pinaka-dimension ng living area, bedroom 1, tapos bedroom sa second floor, hallway, sama na yung TNB, corner area at saka kitchen area. Ayan mga karo, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Webes. Enjoy watching po. Tara! Good morning, Rusty. Just lang po kami ng 1 cm na iangat po namin ng 1 cm. Pili natin na materyales. Syempre, yan halos na-share ko na sa inyo. Yan, ihahabol ko yung sukat nung siya compared sa ibang mga unit dito sa 210. Tanggalan mo lang ng 120, yun na yung matitip. Dito na po tayo sa Phase 6 Lumina Homes. Binabati ko nga po pala ng maligayang kaarawan si Ma'am Ana Rose. Yan, naging client namin dito sa Phase 4. Yung magandang bahay na ginawa po natin dyan. Yan, nakasalubong ko si Sir Eman kanina. Sir, maraming salamat po sa pag-invite. Yan, happy birthday and more birthdays to come pa. Hop, yeah. Maluwag na yung kalsada rito. Kompleto na sana, kompleto na to sa panambak na hukay na. Tapos yung mga tambak dito napahakot ko na. Bali ito nga po palang gabundok na lupa na to. Pansamantala nandito muna to. Yung iba rito, yung kalahati, dadalhin namin po dun sa project namin po dun. Then pangano namin yan, pambalik ng panambak do sa mga hinukay na beam at saka sa column. Yan, nandito sila Kuya Chris ngayon. Patiin natin. Yeah, good morning. Si Kuya Rowel at saka si Kuya Chris. Bali mamaya may schedule tayo rito. Hakot pa ng back. Papahakot natin. Ang ano nga po pala. Sige ha, dito na lang muna para makapag-ukay po kayo rito sa harapan. Bali ang setup naman nito, yung gate niya, ito, tsaka rito 2 door. Tapos isang poste na lang dito. Yan, isang poste. Yan na lang yung huhukayin nila. Tapos halos matatapos na. Ang nagiging problema lang natin dito, yung mga panambak, syempre mabilis sila maghukay. Apaw kagad. Yan na. Kuya, pan 2 days nyo to, ano? Pangalawang araw. Ayan, bukas tapos sila rito. Pangalawang araw na yan, nagdedelikado na ngayon. Nagdedelikado na matapos yan. Nagdedelikado na matapos. Parang baka matapos. Kasi itong malaki siya. Oo nga. Tsaka ito, sisinsilin na lang na. Magilid. Oo nga, baka nga matapos na ngayong araw na to. Tapos nagbawas pa tayo ng poste doon. Oo, tama. Baka matatapos na nga. Yun nga lang, yung paglilipat nga lang yan, yun yung matrabaho. Hindi. Ako lang naman nag-ukay siya. Ikaw lang, siya na maglilipat. Siya lang naglilipat. Ikaw lang talaga nag-uhukay. Ito. Tulog light. Kuya, yung mga ID pala natin na Xerox. Mamaya siya. Mamaya pang hapon ha, pakidala. Para may apply natin sa Riego. Kuya, okay lang ba na bigyan mo kami ng konting allowance? Monday na tayo mag-start doon. Kasi i-apply pa namin sa admin. Wala naman problema sa Sige, Maganda sige. naman yung makapagpahinga. Para may pahinga rin ho kayo. Baka lalong ang nila. Sige. Yan, next excavation project namin yung sa Riego de Dios dito sa may Paradahan. So ayan na muna yung mga nagagawa rito. Yan, dating diskarte.
Pagka natapos yung tropa ron, dito naman kami. Ayan mga karos, tirik na tirik yung araw. Okay, update tayo rito sa unang project naming taon 2025, Athena. Yan, Athena project. Sa mga nagtatanong, 63 lot area, 53 floor area. Ayan, nakapagtayo na sila ng 4 na poste rito. So ang minimum height niyan is 150 cm. Yan, pero pwede nyo pambabaan, wag ka lang lalagpas. Yan, 150 cm. May delivery tayo, additional na bakal, buhangin, hollow blocks. Tapos nandun yung ibang hollow blocks. Sa mga ilang araw na lilipas, paluluwagin natin ng paluluwagin to. Lalo na yung mga tambak na kahoy namin dito kasi gagamitin na po yan ng pamorma. Bati tayo. Kuya Sandy, good morning. Marvin, good morning. Good morning. Kuya Doming, good morning po Kuya Doming. Kuya Boy, good morning. Yun o. Ito na yung sitwasyon natin dito. Kuya Richard, good morning po. Good morning. Sintada. Yan. Sa sintada, minimum height ko is 6 to 7 pag di 4. Pag medyo malaki-laki, di 5, pwede pa po natin paabutin na hanggang 9 or 10 yung patong ng hollow blocks. Pero ginagawa namin, makuha lang namin yung kalahati ng poste. Stop na kami doon, tapos forma na. Rusty, good morning Rusty. Good morning. Log, good morning Log. Good morning. Yan na, metal framing. Ang gagamitin po namin dito sa second floor is PVC panel. Yan, siguro sa luma niyang kisame, nag-adjust lang po kami ng 1 cm na iangat po namin ng 1 cm pa. So gawa ng dahil dito sa bakal. Ito po kasi hindi na po namin to pwedeng tabasan, hihina na to. Pero yung ginagawa namin sa iba, pag nasa gitna, pinuputulan pa namin. Yan dito hindi na kasi hihina na po yan. So kapag umakyat tayo sa bubong, maggalaw na. Yan. Yan. Bali, PVC panel, schedule na natin to. Meron na po napili si client. Ang motif color nito is white and gray. Literal na white and gray. Yan ang kulay. Kaya yung mga bibili natin na materyales, syempre, nasa color scheme ng white at saka gray. So naka PVC panel. So finish. Itong second floor finish po namin ita-turn over kay client. So sa nagtatanong po ng dimension ng unit na to, i-share ko sa inyo. So sa bedroom, meron siyang 390 by 450 cm. So ito si 390. Yan, simula doon sa dulo hanggang dito. Yan, hanggang dito, 390. Tapos 450 simula rito hanggang doon. Yung hallway, itong pinagtatayuan ko, 80 by 450. Yan, 80. Yan, 80 yan by 450 hanggang dito. Yan, mahalaga rin nakukuha na natin yung dimension kasi pag nakuha natin yan, kapag nag-estimate tayo ng metal paring, hard deflex PVC panel, madali natin makukuha yung sagot, lalo na sa tiles. Kaya may sagot na kagad tayo rin. Tapos dito naman sa ginagawa namin na mixing area, may nagpuputol sa gitna kama. Hey, birthday boy! Birthday boy. Oy! Tapos May video mo! teka lang, saan na tayo? May video! Mamaya na. Sige, pagbigyan mo. Kunti lang naman eh. Wait lang kuya. Tapos dito sa corner area. Ito, corner area. Yan, simula rito sa poste hanggang dyan is 180 cm. Tapos simula doon sa dulo hanggang dito is 260. Tapos dito naman sa kitchen area, simula rito hanggang dito 450 po yan. Simula dyan hanggang doon by 190. Yeah, 190 yung dimension nito. Dimension nito 190 by 220. Ito yung 190. Tapos yun ang 220. Yan. Yan, halos na-share ko na sa inyo. Yan, ihahabol ko yung sukat ng toilet and bathroom. Hindi ko pa nakukuha. Tapos sinabol natin yun sa toilet and bathroom. Bali, ano siya, 120, 120 by 210. Yan. Mula rito hanggang dyan. Yung mga toilet and bathroom dito sa Athena,
mas mahaba siya compared doon sa ibang mga unit dito sa Lumina. So ito yung may pinakamahaba, 210. Actually pwede ka maglagay ng shower enclosure dito. Kasi yung 210, tanggalan mo lang ng 120, yun na yung matitira. Okay na tayo rito. Yan yung mga dimension. Sana malinaw. Doon sa mga nagme-message sa akin tungkol sa sukat ng Athena. So ito, ang sukat nito simula rito sa may firewall 215. Simula rito sukat tayo dyan 215. Andun na po yung kanyang poste. Pero yung finish kailangan saktong 215. Ngayon mag-a-adjust na lang tayo papasok kasi may mga ano pa po yan, may tiles pa yung harapan yan. Ganun din sa kabila, 215 cm. Okay na tayo sa dimension ng bawat area rito. So i-share ko naman po sa inyo yung computation ng mga tiles na mga gamit po rito. So umpisahan natin dito sa living space na may sukat na 230 by 390 cm. Ngayon kung 60 by 60 yung gagamitin sa flooring, kadalasan naman kapag mga ganitong mga bahay, 60 by 60 yung ginagamit sa mga floor. So 230 times 390, ayan, ang square centimeter niya is 89,700. I-divide natin siya sa 36. So yung 36 pag 60 times 60, kasi 60 cm by 60 cm yung gagamitin natin na tiles. So lalabas siya 24 pieces. Round off na lang, gawin nyo ng 25. So sa living space, sa first floor bedroom, sa kitchen area floor, corner area floor, bedroom dun sa second floor, hallway, yan, bali ang total niya is 133. So ito is saktong bilang. Ngayon syempre pag pinag-uusapan ng tiles, magdadagdag tayo kahit mga 4 or 5 para sa pasobra, di ba? Ngayon naman, dito naman sa toilet and bathroom dimension, meron siyang 120 by 210. Pero ang pinaka height po kasi nito, naglalaro lang sa 240 yung height ng mga bahay dito. So sa height is 240 divide 60, lumalabas na 4 na peraso na tiles ang magagamit floor to ceiling. So ito po yung kanyang bilang. So 120, bali ano yan, 8 pirasong tiles, 210 cm, 16. Kaya pagka binili mo yung tiles, 42 pieces lahat ng mga gamit sa wall. So ito lang po yung sakto sa amin kasi sliding door po yung ginagamit namin sa pintuan. Pero pagka swing door, siguro mag-a-add pa tayo ng 4, magiging 46 yan. Ngayon sa floor area naman, so ganun lang din naman kung paano nyo kinuha yung sa ibang part ng area. So 120 times 210, so 25,200 square centimeter, divide sa 36, yan 7. Since pasobra na tayo ng isa, kaya 8. Ayan, sana nakatulong po sa mga kumukuha ng Athena na unit. Ayan po yung floor dimension. So hindi na po namin sinama yan sa harap kasi rough floor lang po yung finish ng turnover niya kay client. Yan, mamaya bibili na po natin yung mga tiles. Tara, dinaanan natin si Adonis dito, isa gate. Adonis, good morning. Good morning. Yan, ito yung ating gate. Tapos may handle pa to, no Adonis, no? Lalagyan din natin. Yan, gamit yung 1x1 tubular. So ito na po yung pinagagawa po natin sa kanya kahapon nung nakasalubong natin siya sa phase 6. Ayan na. Patulong ka na lang sa ano kapag ikakabit na, no? Ayan na. Parang ako cylindrical. Oo. Ayan, cylindrical type din po yung gagamitin namin dito. Tapos sadya nga lang po talagang mataas yung mahaba yung kanyang two-door gate kasi balak ni client daw magpasok ng rito, ng motor. Doon may mga ano pa ba tayo? Angle bar? O magdadala na ako rito? Meron pa sa amin, meron pa ako sa ano. Tsaka rampahan gagawa tayo dyan eh. Meron pa? Sige. Yung uno lang yun. Di uno. So dala na rin ako ng ng makapal-kapal para sa rampahan. Gege. Yan. Okay. Break time na maya-maya. Tapos dediretso tayo sa sa tile center. Tara.
Nasa tile center na tayo. Yung gusto ni client, syempre porcelain na puti, pero may pagka marble type. So mahirap naman makabili po ng ganun talaga. Pero gusto niya puti na parang ganito. Ayan, may shade ng aspen na gray. So ito yung pinaka-swak. Tapos syempre pag porcelain, matibay po yan. Ayan, ayan. Kahit ilang beses pa po natin yan, matibay po yan. Ayan. Hindi kagaya ng ceramic. 133 boss, 133 pieces. Anong code po niyan, ma'am? HS8097. HS8097. Yan. Pero nagbabase tayo sa box, di ba? Sa box tayo. Oo. So dito tayo magbabase sa code nito. Kasi hindi lahat ng lumalabas na stocks nito ay magkakapareha po na shading niya. Yung base color, ito yung base color. Pero yung sa shading, sa design, isa lang naman yan. Yung base color lang. Plastic natin yan. HS8097. 133 pieces para dun sa project natin sa Athena. Okay na tayo rito. Bali yung halaga nga po pala ng tiles, isa nasa 185. Double coated po kasi yun. Maganda rin yung double coated, mas patibay po yun. Pero ibibigay na lang po yun ng, sa akin ng nasa 175 pesos na lang kasi contractor price po yun. So uwi na tayo, nanangalian mo na. Tara. Bali shoutout nga po pala kay Sir Mark dito sa Tansa Garden. Kaya tumawag po siya. Sa ngayon hindi pa po muna ako sa ngayon po hindi pa tayo available para sa ocular kasi medyo marami na po yung project na ginagawa po natin. So kung mag-ocular tayo, hindi naman natin kagad yan magagawa. So shoutout kay Sir Mark, sabi ko tawagan niya uli ako, balikan niya ako ng September. Yan. Kagandahan dito, meron na siyang plano sa interior and exterior, structural finishing niya, meron na siya. Kaya sa quotation, hindi na mahirap, no? Madali na. Yan, break time muna. Tara. Thank you, boss. Salamat. Ito, after break time, papunta tayo ng Anyana project. Dumama na tayo ng hardware. Yan, kailangan nila ng baby roller pa ron. Ito, mga 5 piraso lang. Ano na po yung pinaka-refill na lang. Lacquer sanding sealer, lacquer thinner, at saka itong isang box, acrylic emulsion. Yan o. Bali, ano nga po pala ito mga karohang, sa gagamitin ni Kuya Rigor dun sa hagdanan. Ayan, tapos ito, naubusan na tayo. Tapos ito naman, gagamitin dun sa mga outside wall. Yung acrylic emulsion, matatandaan nyo, isang beses pa lang po tayong bumibili, 1 galon lang. 1 galon pa lang po yung binibili natin doon. Ito, bali, katumbas na nito, 1 balde na, 4 na galon. Yan, papunta na tayo sa Anyana project. So, konti na lang. Halos matatapos na natin yung project doon. Then, konti-unti na lang yung mga bibilhin natin. Siguro yung mga bibili na lang natin yung pang finishing installation, yung ilaw sa hagdanan, tapos papalitan din yung lock set sa may main door, tapos yung mga door stopper, tapos napaka minimal na lang, cleaning material and tile grout. Halos yun na lang. Tara, dito na po tayo. Magandang araw kayo, Philip. Araw po. Yan ang yung mga binili natin na kailangan dito. Yung emulsion, bili lang yata tayo once sa taas. Pero yung mga para dito, paikot, yan ang hindi pa po natin nabibilan. Bali, ang tansya na lang namin dito isang balde or ano po, 4 na galon. Yan lang. Magandang araw kayo din daw. Good afternoon. Ayun na. Good afternoon. Sir. Lahat. Nandito na lahat yan? Aba? Panambak na. Hindi, tinambak. Tapos pa to. Dito na Ako namin yan. sige. Konti na lang pala, no? Sige ha, salamat, thank you. Sige ha. So ito, pinatrabaho ko sa kanilang umaga kanina. Ayan o.
Yung makikita nyo nga pa palang mga nakasako dito nung nakaraan, yan, madalas nyo napapanood sa video, may nakasako dyan. Dyan po namin nilagay lahat. Ano po yun? Yung mga pinagbistayan ng buhangin. Yan. Tapos ito, kinalangan na lang muna. Kinalangan. Hindi pa po kasi natin yan magagalaw, yung part na yan. Pagpapaalam pa natin sa engineer kung pwede bang palitadahan yan, kasi nakabase lang kami doon sa ginawa sa kabila. Yung sa kabila, ganito lang din yan. Ito yung ibabaw po niyan. Ayan, magandang araw nga po pala kila sir and ma'am. Yan, nandito na tayo sa Anyana project. Yan, malapit nang bumalik sila Master Jojo rito for finishing installation. May mga kukumplituhin pa po ako. Yan, kagaya po nito. Pero sasakay ko yung sako dun marami. Sige ha, yun nandun na po sa ano? So kagaya po nito, pinapapalitan po sa amin to ng bago. Yan. Good afternoon, Kuya Rigor. Yes, Kuya Rigor. Yan, bali ang tinatapos ni Kuya Rigor dito yung sa hagdanan. Yung riser niya puti. Puti naman talaga yan eh. Ito. Yung riser. Pero yung mga steps, Ito. yan, puti. Pag nabalutan na yun, pwede na yun. Tapos may mga onhan na rin tayo mga ilaw dito. Yan, ito bibilhan po natin ng ref. Sa ano tayo bibili sa may Vista Mall. Tsaka to. Yan. Yung mga gamit. Yan, naka-segregate na. Ngayon nga sir, yan. Yung pala yung ano natin lahat yan ang ano. Parang nakaayos na kuya. Inayos mo na rin naman pala. Sige, dito na muna. Install na dito po lahat. Oo. So, ito yung mga gamit na mga hindi pa naikakabit. Gaya nito. Yan. So, yan. Makikakabit pa yan, mga ilaw. Saka ibang mga switches. Yan, nandito. Yan. Kornisa na nga pala yung tinatrabaho ni Kuya Dindo rito. Yan. Tapos naman yung kay Kuya Philip dito sa labas. Retouching na. Retouch na lahat yan. Oo. Pwede yan. Oo. Ito ko yung mga lubog-lubog eh. Sige ha. Kakabintana, sinabay ko lang yun. Sige. May pang primer pa naman tayo dyan. Meron pa na? Meron pa tayo primer ito, pre? Oo. Sige, konting-konti na lang din naman yung mga bibilin dito. Konting-konting kailangan na lang. May pasobra pa nga kaming skim coat. Ayan. Tsaka tile adhesive yan. Meron pa. Tsaka 3-part na semento. Yan, inspeksyonin pa po natin yung mga tiles dito. Yan, sila ano po muna. Silang tatlo lang po muna dito. Yan. Ang kulay nga po pala ng pintuan, seal gray. Yan. Seal gray. Maganda yan kapag nilagay screen door, nakikita pa rin natin yung kulay ng pinto. Tapos sa schedule by March yung mga window grills. Ito paparating na March. Tapos yun pa yung mga ano natin dito, hindi pa naikakabit. Yung mga clean out. Konting-konti na lang. Nagmerienda na kayo kuya? Sobra ba yung inaabot ko sa inyo? Pang merienda nyo na lang. Tama lang pero. Sakto lang. Magbibili ko kami ng ano eh. Soft drinks. Lumalabas pa kayo, walang tindahan dito ano? Nasabay na namin sa pagbili ng ulam. Yung ano pala, yelo, nakakabili pa kaya? Opo. Meron pa rito. Tsaka tubig. Yan. Itong balde nga po pala ito, binili ko to kasi dyan nila nilalagay yung malinis na ano, na hinugasan na plato at saka kutsara. Kasi ito hindi pa muna natin pinakakabit para bagong-bago kapag turnover natin. At tayo nga ultip, pre. Retouching na po. Ito hindi na po mahirap i-retouch to kasi may unang pagulong na ng ano to, ng semi-gloss. Tapos ito, hindi na magagamit dito. Yan yung mga sako. Ayun, sako. Magagamit na po natin to sa Lumina. Ito kaya dumami yung sako namin kasi yung mga huling batch ng buhangin dito pag nini-delivered nakasako na.
Yan, nakasako na po siya. Tapos hindi ko pa nabanggit, yan, bibilang ko pa po pala ng ilaw to. Bibilang pa natin ng ilaw yung mga poste. Yan, kapag naikabit yan, lalo nang gaganda. Ito, mamasilyahan pa yan. Yan, kaya nagpapaluwag na po sila ng area rito para pati ito madamay na din yung part na yan. Yan. Yan, pumasok pa tayo dito sa loob. Ayan pa yung ibang gamit namin, yung mga wipeout. Yan, panigurado mauubos yan. Ito yung sampayan. Ayan yung mga PVC. Tapos ito yung ating mga power tools dito. Hindi pa naman natin na ipo-pull out kasi gagamitin pa yan dito. Kailangan pa rito to. Charger niya, ayan, nandiyan. Sa March, may malaking pagbabago na to once na may kabit namin yung mga wall fluted panel. Malaking impact talaga sa sa renovation. Na-invento tong mga wall fluted panel. Siya nga pala, bigyan ko kayo ng tip. Pagka WPC, ganito bilhin nyo. Ito talaga yung matibay. Yung likod yan ito. Meron kasi nabibili nito kulay puti. Medyo mahinang klase yun. So pag bibili kayo, hanapin nyo yung ganitong kulay sa likod. Yan talaga yung wood composite panel. WPC. Wood panel composite. Tsaka pag naikabit yung salamin dito, ayos yan. Nakabalik na ulit tayo dito sa Lumina 36. Ayan, shoutout nga pala kay Planet Heart Vlog. Ayan, takong tama po, City Seno Planet Heart Vlog. So gusto niya ipangalan daw dun sa owner type jeep natin, Jepoy. Pero sir, meron po talagang original na pangalan. Nabili po namin to sa taga 13 na si Sir Jep. Sakto, Jepoy yung sabi mo. Sir Jep, tapos ang pangalan talaga nito si Dalisay. Yan, nabanggit ko na to dati sa mga previous sa vlog ko. Tapos shoutout na rin kay Ma'am Marlene De La Rosa. Yan, God bless. Ingat palagi. Yan, update tayo. Yeah. Dito po nakasikat yung araw kapag pahapon. Okay, bali yung may dumating na hollow blocks kanina nasa 350. Feeling ko meron pa tayong mga kulang-kulang 150 pa. So nasa 200 na yata yung nagamit nila dyan paikot. Tapos ito papalipat na lang po natin dito. Tapos yung buhangin ipapaalsa natin papunta rito. Yan. So araw-araw wawalisan namin yung kalsada. Ayan, naitayo na nga po pala nila yung mga poste rito. Yung distansya nito, ayan yung distansya, nasa 300 po ito, 390 cm. Kulang-kulang 4 meters. Yan ang magiging finish nito, folded gate. Yan, apat na folded gate. Tapos poste, isa, dalawa. Service entrance. Tapos may fence tayo rito. Yan, tapos asintada pa yan papunta po dun sa dulo. Dito asintada na rin papunta po dun sa may firewall. Yan, ang height is 150 cm. Yan, magkakaroon tayo ng floor drainage dito. Yung laging ginagawa namin na trench drainage. Yan, pagbuhos na ng puting tie beam dito sa harapan ng paikot. Ang mga susunod na ipapasikaso natin dito yung clearing, tapos water line and sanitary line. Tapos pahabol tayo ng graba. Sobrang dami pa ng graba na papadeliver natin dito araw-araw. Yan. Dito tayo dumaan sa loob. Bali ito, ipagpapatuloy na lang yung demolition nito. Tsaka dito, pagka naiangat-angat po namin yun. Ito na yung pinalalagyan natin ng ceiling framing. Bali dito may naka-install na exhaust fan sa gitna. Then dalawang ilaw magkabila. Yan. Tapos yung nito, yung ventilation palalabasin namin doon sa likod. Yung kanina na tiles na binili natin kanina sa tile center, para dito po yun sa floor area. Sakop na to.
kitchen, yung corner ng kwarto, corner area rito sa kwarto, bedroom 1 sa baba, at saka yung living space. Ayan, ceiling framing pa lang. Pero kapag ka dumating yung tiles, hindi po kagad natin ito mapapa-installan kasi yayanig pa yung mga ano rito, yung mga gagawing demolition. So, magbabibrate pa siya. May papasinsil pa tayo rito sa gilid. Tapos meron pa tayong babaklasin dito sa baba. Kaya pinauna po natin lahat yan. Yan ay asintada. Marami-rami na rin po yung nagagawa. Tapos nakapagbuo sila ng 2 poste, tapatan dun sa corner. Kabilaan. So ilang layer to? 2, 4, 6. Ayan, 8. 8 layer. Tirik ang araw. So ilan ang gumagawa dito? Bali mga 7. Yan, 7 tao po yung gumagawa rito ngayon. So sa ceiling, si Bilog. Tapos sa asintada kanina, si Kuya Dome at saka si Kuya Richard. Helper natin 3. Tapos isang steelman. So tama ba? 7? O yan, 7 nga. Bali sa araw po ng Sabado, marami-rami na po yung magagawa rito. Yan, mga sintadahan na po yan. Yung gilid, yung 2, tsaka rito. Ito ang harapan, open lang po siya. Ito lang ang mga sintadahan dito. Ito, fence grills. Bali may mga 5 patong or 6 na patong kasama yung baon ng hollow blocks. Ayan mga karaos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Huwebes. Yan, sana meron po tayong na-share sa inyo yung tungkol dun sa dimension ng Athena project natin dito. At saka sa tiles, yung bilang. So ito, hindi pa po pinasasama. Siya nga po pala, wala pa po dun yung tiles sa kitchen. Kasi syempre, bubuin muna namin pag nabuo. Saka natin kukumputin kung ilan yung mga gamit. Alright, kita-kita na lang po ulit for the next video. Ito, paalam po muna.